Ang pangalan ko ay Ava Reynolds at 32 na ako ngayon, ngunit may isang $2 na bill pa rin sa wallet ko na hindi ko kailanman ginastos. Paulit-ulit na itong natupi, kaya malambot na ang mga gilid, halos parang tela. At sa tuwing nahahawakan ito ng mga daliri ko, naaalala ko ang sarili ko noong 14 na anyos sa isang gasolinahan sa may Epito 6, 80 milya mula sa bahay. Nakatayo sa ilalim ng kumikislap na ilaw habang ang sasakyang naghatid sa akin doon ay tuluyang nawala sa highway. Naaalala ko ang tunog ng pagsara ng pinto, ang kamay na nagpilit ng perang iyon sa palad ko na parang isa akong problemang kayang bayaran ng mura, at ang mga salitang sumunod, "Man up," at humanap ka ng sarili mong masasakyan pauwi, kahit na ako ay isang batang babae, isang bata. Nakasuot ng hoodie na manipis para sa lamig ng gabi, ngunit tila sapat na akong matanda para iwanan dahil lang sumagot ako. Nakipagtalo lang naman ako tungkol sa musika sa likod ng sasakyan. Iyon lang isang maliit na pagsuway, isang sandali ng pagtanggi na manahimik, habang ang mga nakatatanda ang nagdedesisyon na walang halaga ang boses ko. Pagkatapos ay umandar ang makina. Gumulong ang mga gulong sa graba, at ang mga taong dapat sanay nagpoprotekta sa akin ay iniwan ako roon na parang basura. Wala akong telepono, wala akong sapat na pera para sa pagkain, at masyado akong takot na humingi ng tulong sa maling estranghero, kaya ginugol ko ang gabing iyon na nakapulupot sa likod ng isang basurahan. Sapat ang lapit sa ilaw ng istasyon para maramdaman na may nakakakita sa akin, ngunit sapat din ang tago para makaramdam ng kaligtasan. Pagsikat ng araw, may kung anong tahimik na namatay sa loob ko. Ang batang naniwalang ang pamilya ay katumbas ng tahanan ay hindi nakaligtas sa gabing iyon. Makalipas ang 18 taon, dinala ko pa rin ang parehong $2 na bill sa isang marangyang kasal sa tabi ng lawa. Nakatago sa loob ng aking bag na parang isang lihim na may matatalim ng ngipin, at bago ko ikwento kung ano ang nangyari nang pumasok ako sa kasal na iyon at nakita ang mga taong iniwan ako na nakangiting parang perpektong pamilya. Sagutin mo muna ito, anong oras na dyan sa kinaroroonan mo ngayon at saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kuwentong ito bago pa makarating ang katotohanan. Matapos ang gabing iyon, ang bahay sa suburb sa labas ng Pittsburgh ay hindi na muling naging tahanan, isa na lang itong lugar kung saan nakaimbak ang mga damit ko, kung saan nakapatong ang mga papel ko sa paaralan, sa mesa sa kusina, kung saan ginagamit lang ang pangalan ko kapag may kailangang sisihin. Ang ama kong si Richard Reynolds ay hindi kailanman humingi ng tawad, hindi niya ako kinausap ng sarilinan para sabihing sumobra siya. Hindi niya tinanong kung natakot ba ako. Umupo lang siya sa almusal kinabukasan. Umiinom ng kape na parang hindi niya iniwan ang kanyang 14 na anyos na anak na babae, 80 milya mula sa bahay na may $2 at isang leksyong sa tingin niya ay matibay. Ang ina kong si Dayan ay kumilos na parang nakakahiya ang lahat dahil lang hindi ko ito nalimutan agad. At sa tuwing tatahimik ako, ay bumubuntong hininga siya at sinasabing nag-iinarte lang ako. Sa tuwing umiiwas ako sa hapunan ng pamilya ay sinasabi niyang pinaparusahan ko ang lahat, at ang kuya kong si Tyler ay ginawang biro ang lahat. Kapag humihingi ako ng masasakyan, ngumingisi siya at sinasabing, mas mabuting tingnan mo ang wallet mo, at kapag matagal akong nananatili sa kwarto ko, ay sisigaw siya mula sa pinto. Mag-ingat, baka tumakas na naman si Ava. Iyon ang bahaging hindi nauunawaan ng mga tao sa labas ng aming bahay. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang iniwan ka, kundi ang pagbabalik at pagkatuklas na binabago na nila ang kwento. Sa bersyon nila, matigas ang ulo ko, bastos ako, kailangan ko ng leksyon, at natuto ako, ngunit sa bersyon ko. Natutunan kong kayang iwan ka ng pamilya at umasa pa ring uupo ka sa hapag na parang walang nangyari. Kaya tumigil na akong magpaliwanag. Tumigil na akong magmakaawa na makita nila ako, at naging tahimik ako sa paraang hindi mapayapa. Tinapos ko ang high school na parang bawat araw ay isang pasilyong kailangan kong lakaran para makahanap ng labasan. Nagtrabaho ako pagkatapos ng klase sa grocery, at tuwing weekend sa isang diner, nag-iipon ng pera sa isang kahon ng sapatos sa ilalim ng kama dahil alam kong walang sino man sa bahay na iyon ang tutulong sa akin na makaalis. Nang dumating ang mga brochure ng kolehiyo sa Koryo,
Itinapon lang iyon ng nanay ko sa mesa at sinabing masyadong malayo ang Chicago. Sinabi ng tatay ko na hindi totoong karera ang social work, kundi emotion lang na may kasamang papeles, at sinabi ni Tyler na babalik ako na nagmamakaawa bago pa magtaglamig. Ngumiti lang ako, pinunan ang mga form, nag-apply para sa tulong at umalis pa rin. Hindi naging madali ang Chicago, maingay, mahal at malungkot sa ibang paraan, ngunit ang kalungkutan sa isang lungsod kung saan walang may obligasyong mahalin ka ay mas malinis kaysa sa kalungkutan sa loob ng isang pamilyang nagpapanggap na mahal ka. Pumasok ako sa klase, nagtrabaho ng late shift, kumain ng murang sopas, at natutong gawing ligtas ang maliit na apartment. At paglipas ng mga taon, ay naging social worker ako. Hindi dahil gusto kong manatili sa sakit ko, kundi dahil alam ko kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang teenager ay nagsasabing, ayos lang ako, ngunit ang ibig sabihin ay, pansinin mo naman na hindi ako ayos. Nagtrabaho ako sa mga batang tinatawag ng kanilang mga magulang na mahirap pakisamahan, makasarili, hindi matatag, masyadong sensitibo. Sobra at kilala ko ang mga salitang iyon at kung paano sila nagiging kulungan kapag walang kumukontra sa kanila, at may mga araw na nakaupo ako sa tapat ng isang 15 anyos na may backpack sa kandungan at nakikita ko ang sarili ko ng napakalinaw na masakit. Sa ibang mga araw, umuuwi ako, pinapakain ang pusa kong si Luna at hinahayaan siyang kumulot sa tabi ko habang pinapaalala ko sa sarili ko na ang payapang buhay ay hindi kailangang maingay para maging totoo. Si Luna ay natagpuan sa likod ng isang apartment building, payat at galit, sumisinghal sa sinumang sumusubok humawak sa kanya, at agad ko siyang naunawaan. Hindi namin pinagaling ang isa't isa sa kung anong mahiwagang paraan. Unti-unti lang naming natutunan na hindi lahat ng kamay ay banta. At sa lahat ng iyon, nanatili ang $2 na bill sa wallet ko, hindi dahil gusto kong maghiganti tuwing umaga, kundi dahil may bahagi sa akin na nangangailangan ng patunay-patunay na hindi ko iyon inimbento. Patunay na ang batang nakapulupot sa likod ng basurahan ay talagang umiral. Patunay na nang pinili ng mga taong dapat magprotekta sa akin na huwag gawin iyon, nakahanap pa rin ako ng paraan para makauwi. Sa loob ng 18 taon, wala akong narinig mula sa kanila na may halaga, ilang tawag mula sa mga nakablock na numero, ilang email na parang paalala ng utang imbes na paghingi ng tawad. Isang mensahe mula sa nanay ko na nagtatanong kung balak ko bang parusahan ang pamilya. Habang buhay ni isang pangungusap na may tunog ng pagsisisi ni isang tanong kung sino na ang naging ako. Nang mag-32 ako, nakabuo na ako ng buhay na hiwalay sa kanila, hanggang sa ang pagkawala nila ay hindi na sugat kundi isang lumang peklat na sumasakit lang kapag nagbabago ang panahon. Pagkatapos, isang Huwebes ng hapon matapos ang trabaho, umuwi ako sa apartment ko sa Chicago at nakakita ng makapal na ivory na sobre sa mailbox ko, walang return address. Ang sulat kamay sa harap ay maingat at pamilyar. May malalaking paikot na letra, iyong estilo ng nanay ko kapag gusto niyang magmukhang mas mainit kaysa sa tunay. Nakatayo ako sa lobby, hawak ang sobre habang tumatahol ang aso ng kapitbahay malapit sa elevator at tumitibok ang pulso ko sa lalamunan. Muntik ko na itong itapon nang hindi binubuksan. Sana naging ganoon akong klaseng tao, ngunit dinala ko ito pataas, inilapag ang bag ko. Pinakain si Luna at binuksan ito sa mesa ng kusina. Sa loob ay isang imbitasyon sa kasal na nakalimbag sa makapal na papel na may gintong letra, Tyler Reynolds and Brooke Whitaker, request the honor of your presence. 2 beses kong binasa ang mga salita bago ako huminga. Ikakasal si Tyler sa isang marangyang lakeside lodge sa rehiyon ng Finger Lakes sa New York, isang lugar na may makikinis na kahoy na beam, pribadong pantalan, formal na dress code, at mga larawang mukhang mamahalin kahit wala pang tao sa loob. Nakasiksik sa likod ng imbitasyon ang isang nakatiklop na liham, Ava. Alam naming naging malayo ang lahat, pero malaking bagay para sa pamilya kung pupunta ka. Si Tyler ang humiling na kami mismo ang makipag-ugnayan. Umaasa kaming ito ay maging hakbang para muling magkaugnay. Mahal ka namin, Mom at Dad. Minsan akong natawa at napakatalim ng tunog nito, kaya napatalon si Luna mula sa upuan. Malayo iyon, ang salitang pinili nila, hindi iniwan, hindi binura. Hindi iniwang mag-isa sa gasolinahan na may $2 at walang telepono, kundi malayo na parabang nagkahiwalay lang kami sa isang masikip na mall.
Kinuha ko ang wallet ko mula sa bag at inilabas ang $2 bill, kupas, at malambot na ang papel. Ngunit kabisado ko pa rin ang bawat tiklop. Inilapag ko ito sa tabi ng imbitasyon at sa isang sandali ay parang lumiit ang kusina ko. Ginawa ko ang ginagawa ng mga taong nakatanggap ng balita mula sa buhay na sinubukan nilang ibaon naghahanap ako. Madaling makita si Brooke Whittaker, kilala ang pamilya niya sa paligid ng Pittsburgh at ilang bahagi ng upstate New York, mga charity event negosyo, fundraisers, makikintab na engagement photos na may mga caption tungkol sa pasasalamat at bagong simula, mukha siyang mabait. Hindi peking bait, kundi may tunay na lambing sa mga mata at iyon ang mas nakagulo sa akin kaysa kung mukhang malupit siya. Pagkatapos ay nakita ko ang wedding website nila may seksyong Our Story at karamihan ay inaasahan kung paano sila nagkakilala unang date, kung paano nag-propose si Tyler sa tabi ng tubig, ngunit may isang linya na nagpasikip ng tiyan ko. Isinulat ni Tyler na natutunan niya ang loyalty mula sa kanyang close-knit na pamilya at na ang pamilya ang pundasyon ng lalaking naging siya. Binasa ko ang linyang iyon hanggang lumabo ang mga salita close-knit na pamilya, loyalty pundasyon. Kinuha niya ang bahay na sumira sa akin at ginawa itong marketing line para sa mga bisita sa kasal. At naisip ko kung ano ang sinabi niya kay Brooke tungkol sa akin, marahil na mahirap akong pakisamahan, marahil na tumakas ako, marahil na ako ang kusang lumayo ng walang dahilan. Siguro hindi man lang niya ako nabanggit hanggat may nagtanong kung bakit wala sa guest list ang nag-iisa niyang kapatid. At doon ko napagdesisyunan na pupunta ako hindi para sumigaw, hindi para magbuhos ng alak sa damit o gumawa ng eksenang madaling i-dismiss bilang kapaitan, kundi dahil may mga kasinungalingang lalong tumitibay kapag nananatiling tahimik ang mga disenteng tao sa paligid nito. Nagpadala ako ng isang email sa RSVP address na nakalista sa site. Hello Brooke, ako si Ava Reynolds. Natanggap ko ang imbitasyon at dadalo ako pakiusap. Huwag mo muna itong banggitin kay Tyler. Ayokong gawing hindi komportable ang weekend bago pa man kailanganin salamat. Matagal kong tinitigan ang screen bago pindutin ang send. Alam kong kalmado ang bawat salita dahil buong buhay ko akong natutong magsalita ng ganoon. Pagkatapos ay binuksan ko muli ang wallet ko, ibinalik ang $2 na bill sa loob at pabulong kong sinabi sa 14 na anyos na batang dati kong sarili. Hindi tayo pupunta roon para magmakaawa. Pupunta tayo roon para makita. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa paghahandang mukhang ordinaryo sa labas, ngunit parang operasyon sa loob. Hindi ako bumili ng damit na makikipag-agawan sa bride o mag-aanunsyo ng presensya ko mula sa kabilang dulo ng silid. Pumili ako ng simpleng itim na long sleeve na damit na formal magalang at imposibleng sabihing naghahanap ng atensyon. Nag-book ako ng kwarto sa parehong Lakeside Lodge kung saan may nakalaan na block ang wedding party gamit ang buong pangalan ko dahil tapos na akong magtago sa mga taong ni minsan ay hindi man lang ako hinanap. Inayos ko na may kaibigang titingin kay Luna, nag-impake ng isang maliit na maleta at inilagay ang $2 na bill sa loob na bulsa ng bag ko kung saan madali ko itong mahahawakan nang hindi tumitingin. Bago ako umalis ng Chicago, tumigil ako sa pintuan ng apartment ko ng mas matagal kaysa sa kailangan nakaupo si Luna sa sofa, kumukurap na para bang alam niyang papasok ako sa lumang bagyo. Sinabi ko sa kanya na babalik ako sa loob ng 2 araw at mahalagang marinig ko iyon ng malakas. Sapat ang haba ng biyahe papuntang Finger Lakes para subukang buksan ng mga alaala ang bawat pinto sa isip ko. Naalala ko ang ilaw ng gasolinahan, ang amoy ng basurahan na maasim at metallic. Ang pagtawag ko sa school counselor kinabukasan mula sa telepono malapit sa counter na halos wala ng emosyon ang boses ko at ang pangako ko sa sarili na kung makakatakas man ako ay hindi ko na kailanman bibigyan ang mga taong iyon ng isa pang pagkakataong paliitin ako. At gayon pa man, naroon ako nagmamaneho papunta sa kanila sa isang nirentahang sasakyan. May nakasabit na damit sa likod at ang nakaraan na ibinaon nila ay nasa bag ko. Mas perpekto pa ang lodge sa personal kaysa sa nakita ko online, nakapwesto sa tabi ng tubig na may malalapad na bintana, mga daanang bato, puting bulaklak at mga staff na nakangiting parang bawat bisita ay pumasok sa isang magazine, kumikislap na pilak ang lawa sa ilalim ng huling sinag ng araw.
At ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit ay naglalakad sa paligid na may hawak na champagne at welcome bags habang ang hangin ay amoy pine pabango at pera. Nag-check-in ako, sumakay ng elevator papunta sa kwarto ko at tumayo sa bintana habang nakatanaw sa terrace ng rehearsal dinner, at doon ko sila nakita si Richard Reynolds. Mas matanda at mas mabigat ang mukha, ngunit nakatayo pa ring parang may utang na espasyo. Ang buong silid sa kanya si Diane na nakasuot ng mapusyaw na asul na damit at perlas tumatawa habang nakapatong ang isang kamay sa dibdib na parabang ipinapakita ang init sa mga estranghero, at si Tyler na nakatayo malapit sa bar na naka-tailored jacket. Nakangiti tulad ng isang lalaking hindi kailanman napilitang managot. Sa isang sandali, nakalimutan ng katawan ko na 32 na ako, sumikip ang dibdib ko, nanlamig ang mga daliri ko, ngunit inilagay ko ang kamay ko sa bag ko at naramdaman ang pera sa loob. Hindi na ako 14, hindi ako iniwan, hindi ako naghihintay na balikan nila, bumaba ako, hindi ako agad lumapit sa kanila. Tumayo lang ako sa gilid ng terrace na may hawak na baso ng tubig at pinanood ang pamilyang pinagmulan ko habang pinapahanga nila ang pamilyang papasukan ni Tyler. Ang ina ni Brooke na si Margaret Whittaker ang unang nakapansin sa akin. Elegante siya sa suot na navy na damit, maayos na nakatali ang pilak niyang buhok, uri ng babaeng magalang, ngunit hindi madaling malinlang. Lumapit siya na may maingat na ngiti at sinabing, "Ikaw si Ava, hindi ba?" At ang marinig ang pangalan ko mula sa isang estranghero sa kasal ng kapatid ko ay may kakaibang epekto sa akin. Sinabi kong oo at nakipagkamay ako. Sinabi niyang masaya si Brooke na dumating ako at nabanggit daw ni Tyler na may pagkakalayo sa pamilya, at naroon na naman ang salitang iyon, distance. Kaya tiningnan ko si Margaret at inisip kung ilang kasinungalingan ang nakatiklop sa malambot na salitang iyon. Sinabi ko, hindi lang ito pagkakalayo pero hindi ito ang tamang oras para doon. Bahagyang nagbago ang ngiti niya, hindi takot, kundi kuryosidad, ngunit bago pa siya makapagtanong, nakita ako ni Tyler. Hindi tuluyang nawala ang anyo ng mukha niya, pero nakita ko ang sandaling nadulas, ang pagpapanggap niya, lumipat ang tingin niya mula sa akin patungo sa mga tao sa paligid, tila kinukwenta kung sino ang makakapansin. Mabilis siyang tumawid sa teras habang nakangiti pa rin para sa mga nanonood at yumuko ng sapat para kami lang ang makarinig. "Ava, hindi ko inakalang pupunta ka talaga," sinabi niya. "Inimbitahan mo ako," sagot ko. "Sina mom at dad ang nag-imbita sa'yo, iba iyon," sabi niya. Tinitigan ko siya ng matagal at sinabing, "Magaling ka talaga sa pagpapagawa ng hindi komportabling bahagi sa iba." Tumigas ang panga niya. "Huwag kang magsimula ng kahit anong ngayong weekend. Hindi kailangan ni Brooke ng drama." Muntik na akong matawa, ang drama ay tawag nila sa katotohanan kapag dumarating ito ng walang pahintulot. Kaya sinabi ko, "Kung ganoon, dapat sinabi mo na ang totoo sa kanya bago pa ako dumating." Namutla siya sa paraang higit na nagsiwalat kaysa anumang pagtanggi. "Ano man ang iniisip mong nangyari, kasal ko ito," sabi niya. "Alam ko ng eksakto ang nangyari at bukas kung ipipilit ninyong tawaging pamilya ito, dapat malaman ng lahat kung anong klaseng pamilya." Sagot ko. Kinabukasan ang kasal ay parang panaginip na ginawa ng mga taong hindi kailanman natakot magising. Nakahanay ang mga puting upuan sa tabi ng lawa sa perpektong ayos. May arko ng bulaklak na puno ng mapuputlang rosas at halaman, at may tumutugtog na string quartet ng musika na sapat ang hina para pababain ang mga boses ng lahat. Maingat na naglalakad ang mga bisita sa damuhan, suot ang makikinis na sapatos, inaayos ang salamin, sa araw niyayakap ang mga dating kakilala at hinahangaan ang tanawin. Umupo ako sa pinakahuling hanay dahil walang upuang nakalaan para sa akin kahit saan. At mas pinili ko iyon dahil mula sa likod ay nakikita ko ang lahat nakaupo sa unahan, sina Richard at Diane, na nakangiti sa mga taong marahil ay kilala sila bilang mapagbigay, kagalang-galang at makapamilya, at si Tyler ay nakatayo sa ilalim ng arko, magkahawak ang mga kamay. Suot ang ekspresyon ng lalaking nagsasanay ng pagpapakumbaba sa harap ng publiko. Nang dumating si Brooke, humarap sa kanya ang mga bisita sa sabayang paghinga na karaniwan sa mga kasal. Maganda siya, ngunit hindi ang damit ang tumatak sa akin, kundi ang mukha niya. Mukha siyang nagtitiwala. Parang taong naglalakad patungo sa kinabukasang pinaniniwalaan niyang inialok ng tapat. At napaisip ako kung may nagbabala na ba sa kanya na may mga pamilyang hindi itinatago ang kalupitan dahil nahihiya sila
kundi dahil mas epektibo iyon sa ganitong paraan. Maikli at pulido ang seremonya panatasingsing tawa, sa tamang sandali palakpakan nang maghalikan sila tumayo ang mga tao, ngumiti kumuha ng litrato at nagsabing perpekto iyon. At pumalakpak din ako dahil walang ginawang masama si Brooke sa akin at tumanggi akong gawing magulo ang sakit ko sa paraang magagamit nila laban sa akin. Ginanap ang resepsyon sa loob ng isang bulwagang may salaming pader na nakaharap sa lawa, may mga chandelier, sa ibabaw ng mga mesa, may mga kandilang lumulutang sa maliliit na mangkok. At ang seating chart ay nasa may entrada sa mga gintong frame. Isang beses ko itong tiningnan, saka muli, ngunit wala ang pangalan ko, hindi sa ilalim ng Reynolds, hindi sa extended family, wala kahit saan, at sa isang sandali, ang lumang kahihiyan ay biglang umangat na muntik na akong umatras. Ngunit lumapit si Diane na may hawak na baso ng puting alak at isang ngiting masyadong manipis para maging mabait. Ay Ava, mukhang may pagkakamali sa upuan, sabi niya. Tiningnan ko siya at sinabing, nakalimutan mo na naman ba na umiiral ako o sinadya mo iyon? Tumalas ang tingin niya. Hindi ito ang tamang lugar at ang pangungusap na iyon ay sumunod sa akin buong buhay ko. Hindi ang lugar, hindi ang oras, hindi ang tono, hindi ang tamang paraan. Iyan ang paulit-ulit na linya dahil ang mga taong tulad ng nanay ko ay laging handang pag-usapan ang sakit sa ibang pagkakataon, sa pribado, sa kontrolado, sa lugar na walang makakarinig na mahalaga. Sumunod na lumapit si Richard. Hindi niya ako niyakap, hindi niya binanggit ang pangalan ko na parang na-miss niya. Tiningnan lang niya ako at sinabing mukha kang maayos at sumagot ako. Nabuhay ako, tumigas ang mukha niya pero wala siyang sinabi. Pagkatapos ay dumating si Tyler, mabilis ang galaw at nakapirmi ang ngiti dahil may mga bisitang dumaraan sa likod niya. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. At sumunod ako ng ilang hakbang papunta sa pasilyo malapit sa banyo sapat para maging pribado pero hindi nakatago at pagkapahinto namin ay agad siyang humarap sa akin. Ano bang ginagawa mo? Dumadalo sa kasal na inimbitahan ako, sagot ko. Alam mo ang ibig kong sabihin. Alam ko tinatanong mo kung magpapanggap ba ako bilang bersyon ng sarili kong ikinuwento mo kay Brooke o ang totoong ako. Lumingon siya sa paligid. Hinaan mo ang boses mo at doon ko nakuha ang sagot. Sa lahat ng tanong na dala ko sa loob ng 18 taon, hindi siya nagsisisi. Natatakot lang siya na may makarinig. Tinanong ko siya. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa ipito? 6 kumibot ang mukha niya. Ava, sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa gasolinahan? Matagal na iyon. Nakauwi ka naman. Tinitigan ko siya dahil mas malupit pa ang 4 na salitang iyon kaysa sa pagtanggi. Nakauwi ka naman na parabang binura ng pagkaligtas ang ginawa na parabang walang halaga ang takot kung ang bata ay nakahanap din ng daan pa uwi. Sinabi ko 14 na anyos ako na pabuntong hininga siya na parang nakakapagod ako. Ganyan ka lagi kinukuha mo ang isang masamang gabi at ginagawa mong buong pagkatao mo, naramdaman kong humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko, hindi. Tyler, ikaw ang bumuo ng pagkatao mo sa pagpapanggap na hindi iyon nangyari, kumitid ang mga mata niya. Binabalaan kita, huwag mong sirain ito para sa akin, para sa'yo, mahinahon kong sabi hindi para kay Brooke, hindi para sa mga taong nilinlang mo para sa'yo. Bago pa siya makasagot ay inihayag ng band leader ang pagsisimula ng hapunan at nagsimulang bumalik ang mga bisita sa kani-kanilang mesa. Nakahanap ako ng bakanting upuan sa likod katabi ng mag-asawang inakalang malayong kamag-anak ako. Kaunti lang ang kinain ko, pinanood ko ang paghahanda ng mga talumpati, ang pagpuno ng mga baso, ang pagtaas ng tawanan sa ilalim ng mga chandelier at ang pamilya ko na nakaupo sa unahan ay patuloy na umaarte. Lumapit si Tyler kay Brooke at may ibinulong na nagpatingin sa kanya sa akin. Hindi siya mukhang galit kundi litong-lito. At doon ko nakuha ang huling katiyakan. Hindi niya nasabi ang sapat. Marahil sinabi niyang, hindi ako matatag. Marahil sinabi niyang, galit ako sa pamilya. Ngunit hindi niya sinabi kung bakit kayang umupo ng kapatid niya sa buong kasal na may $2 na bill sa bag at isang habambuhay na katahimikan na parang isa pang bisita. Nang maalis ang mga plato at magsimula ang unang toast, tumigil ako sa paghawak sa baso ng tubig, nagsalita ang ama ni Brooke tungkol sa tiwala, ang best man tungkol sa katapatan. At si Tyler ay nakangiti sa bawat salita na parang sa kanya ang mga konseptong iyon,
Pagkatapos ay ibinalik ang mikropono sa stand at lumuwag ang silid sa mainit at pabaya na pakiramdam ng mga taong naniniwalang tapos na ang mahihirap na bahagi ng araw. Tumayo ako bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Marahang kumaluskos ang upuan sa likod ko. May ilang lumingon si Tyler, ang unang nakakita sa akin. Namutla si Dayan, humigpit ang hawak ni Richard sa baso niya. Naglakad ako papunta sa mikropono ng kalmado na may bag sa tabi ko at sa unang pagkakataon buong weekend ay wala nang makakapagkunwaring hindi ako naroon. Mas malamig ang mikropono kaysa sa inaasahan ko. Inayos ko ito ng isang beses at ang mahinang feedback ay nagpatahimik sa silid, humarap ang mga tao. May ilan na ngumiti ng magalang na inaakalang bahagi ako ng programa, ang iba ay tumingin kay Tyler para sa kumpirmasyon bahagya na siyang tumayo ngunit hinawakan ni Brooke ang braso niya at may sinabi na hindi ko narinig kaya muli siyang umupo na parang dahan-dahang bumababa sa isang patibong. Una kong tiningnan ang mga bisita pagkatapos si Brooke. At sa huli ang mesa kung saan nakaupo ang mga magulang ko na parang nanigas sa kanilang formal na kasuotan. Magandang gabi, sabi ko. Ako si Ava Reynolds, kapatid ni Tyler, at kumalat ang mahinang bulungan sa buong silid. Agad mabilis nakita kong lumingon ang mga ulo at ang mga mata ni Brooke ay bahagyang kumitid hindi sa galit kundi sa gulat. Hinayaan kong humaba ang katahimikan ng sapat para maunawaan ng lahat na ang mismong pag-iral ko ay balita pa sa ilan sa kanila saka ako nagsalita. Hindi ko balak magbigay ng toast ngayong gabi. Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado kung dapat ba akong pumunta, pero nakatanggap ako ng imbitasyon na may kasamang note na mahalaga raw sa pamilya ang pagdalo ko. At ang pamilya ay seryosong salita, kaya sa tingin ko, nararapat lang na may kasamang seryosong katapatan. Humigpit ang bibig ni Tyler, bahagyang umiling si Diane na para bang kaya pa niya akong patahimikin mula sa kabilang dulo ng ballroom at nagpatuloy ako. Noong 14 na anyos ako, nasa isang family road trip kami sa labas ng Pittsburgh. Nasa 76 kami, mga 80 milya mula sa bahay, nang makipagtalo ako sa likod ng sasakyan dahil ayokong patayin ang musika ko at manahimik habang ang iba ang nagdedesisyon kung anong klasing bata ang pwede akong maging. Huminto ang tatay ko sa isang gasolinahan. Akala ko magpapalamig lang siya. Pero binuksan niya ang pinto, sinabi sa akin na bumaba at naglagay ng $2 sa kamay ko. Nagbago ang pakiramdam ng silid. Ramdam kong nawala ang tawa sa mga sulok. Huminto ang isang server malapit sa pader at nakatitig sa akin si Brooke na parang gumalaw ang sahig sa ilalim ng upuan niya. Inilabas ko ang pera mula sa bag ko at itinaas sa pagitan ng dalawang daliri. Itong $2 bill, sinabi niya sa akin, man up at humanap ka ng sarili mong masasakyan pa uwi. Pagkatapos ay umalis ang pamilya ko, walang nagsalita ni isang tao. Narinig ko ang mahinang ugong ng sound system at ang banayad na tunog ng yelo sa baso at nagpatuloy ako. Natulog ako sa likod ng isang basurahan ng gabing iyon dahil wala akong telepono, walang masasakyan at wala akong ideya kung sino sa mga estranghero ang ligtas. Kinabukasan, tumawag ako sa school counselor na siyang kumuha sa akin at pag-uwi ko walang humingi ng tawad. Sinabi ng nanay ko na nag-iinarte lang ako, ginawang biro ng kapatid ko, at umasta ang tatay ko na parang parenting technique ang pag-abandona sa anak. Biglang tumayo si Richard at kumaluskos ang upuan niya sa sahig. Sapat na iyan, mababa ang boses niya, pero narinig ng lahat. Humarap ako sa kanya at sinabing, ikaw ang nagsabi sa akin na mag-man up. Nagsasalita ako ng malinaw, hindi ba iyon ang gusto mo, na mula ang mukha niya. Nagsimulang umiyak si Diane, ngunit kilala ko ang iyak na iyon. Hindi iyon lungkot, kundi takot na naka-makeup. Lumapit si Tyler sa mikropono, pilit ang nagkiti. Si Ava ay matagal nang may komplikadong relasyon sa pamilya, sabi niya sa mga tao. Nahihirapan siya sa perspektibo. Tiningnan ko si Brooke at sinabi, pansinin mo, ang hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing hindi ito nangyari. Huminto si Tyler, tumingin si Brooke sa kanya at kung anuman ang nakita niya, roon ay mas nakakatakot kaysa sa kwento ko. Pinanatili kong pantay ang boses ko. Hindi ako nandito para saktan ang bride, Brooke. Naging mabait ka sa akin sa mga mensaheng napalitan natin at mas pinakitaan ako ng pamilya mo ng simpleng paggalang sa isang weekend kaysa sa nagawa ng pamilya ko sa loob ng maraming taon. Sinasabi ko ito dahil walang sino man ang dapat magpakasal, sa loob ng kasinungalingan ang mga kasal
ay binubuo ng mga pangako. At walang saysay ang mga pangakong iyon kung komportable ang mga taong gumagawa nito na burahin ang katotohanan. Bumulong si Tyler ng pangalan ko na parang babala, ngunit 18 taon ko na siyang hindi pinansin. Lumayo ako, bumuo ako ng sarili kong buhay. Naging social worker ako dahil alam ko kung ano ang nangyayari sa mga batang pinapaniwala ng mga nakatatanda na ang pagpapabaya ay disiplina at ang kalupitan ay pag-ibig. Nakaupo ako sa harap ng mga teenager na naniniwalang mahirap silang mahalin dahil tinawag silang mahirap imbes na panagutin ang mga dapat managot. At tumatanggi akong umupo rito ngayong gabi at magpanggap na ang nangyari sa akin ay distance, drama. O hindi pagkakaintindihan iyon ay pag-abando na mali iyon at alam iyon ng bawat matanda sa mesang iyon. Itinuro ko sila hindi dramatiko sapat lang. Si Richard ang unang umiwas ng tingin at doon naunawaan ng silid hindi dahil umiyak ako o sumigaw, kundi dahil may anyo ang guilt kapag wala na itong mapagtataguan. Naglakad ako papunta sa head table. Bawat hakbang ay parang masyadong malakas ang tunog at inilapag ko ang $2 na bill sa harap ni Tyler, katabi ng nakatiklop na napkin na may bagong inisyal niya sa ginto. Isaalang-alang mo itong regalo ko sa kasal, paalala na ang pamilya ay hindi kung ano ang sinasabi mo sa toast, kundi kung ano ang ginagawa mo kapag may nangangailangan sa'yo. Bumulong si Diane Ava. Pakiusap, tiningnan ko siya ng buo at wala akong naramdamang inaasahan ko. Hindi tagumpay, hindi lungkot ni galit, kundi isang malinaw at tahimik na distansyang akin lamang. Sinabi ko, may 18 taon ka para magsabi ng pakiusap, saka ako humarap kay Brooke. Pasensya na kung dito mo ito nalaman, pero hindi ako nagsisisi na nalaman mo ito bago pa mahuli ang lahat at umalis ako sa gilid na pinto nang hindi naghihintay ng palakpak dahil ang katotohanan ay hindi laging nangangailangan ng audience. Matapos itong masabi, at sa likod ko nanatiling tahimik ang buong silid. Walang musika, walang tawanan, walang ingay ng perpektong kasal, ang naroon lang ay ang tunog ng imahe ng isang pamilya na unti-unting nabibitak sa ilalim ng maliwanag na ilaw na sapat para makita ng lahat. Sa labas malamig ang hangin sa tabi ng lawa at doon ko napansing umiinit ang mukha ko. Naglakad ako lampas sa mga bulaklak, lampas sa valet stand. Lampas sa ilang bisitang tila gustong magsalita, ngunit walang salita para gawin iyon. Hindi ako tumakbo, ang pagtakbo ay para sa batang nasa likod ng gasolinahan, iyong naniwalang baka. Kung hahabulin niya ng sapat ang sasakyan, ay hihinto ito. Naglakad ako dahil sapat na ang mga taong pinilit akong umalis sa mga silid sa loob ng maraming taon, at sa pagkakataong ito, ako ang kusang umalis. Pagbalik sa kwarto ng hotel, umupo ako sa gilid ng kama, bukas ang bag sa tabi ko, nakatitig sa bakanting bulsa kung saan dati nakalagay ang $2 na bill at sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, wala na iyon sa akin. Akala ko, makakaramdam ako ng kahubaran, ngunit sa halip ay gumaan ang pakiramdam ko. Parang naibalik ko ang isang bagay na hindi naman talaga para dalhin ko. Bandang hating gabi. Nag-vibrate ang phone ko, hindi pamilyar ang numero, at muntik ko na itong balewalain, ngunit nakita ko ang preview, "This is Brooke." I did not know, binuksan ko iyon at dumating ang mensahe niya nang putol-putol na parang nanginginig ang mga kamay habang nagtatype. Sinabi niyang ikinuwento raw ni Tyler na ako ang lumayo dahil ayaw ko ng rules, na palagi raw akong dramatic. Natumanggi akong tumanggap ng tulong at tinanong niya ako kung totoo ang sinabi ko. Dahil hindi raw sumagot si Tyler at paulit-ulit lang na sinabing sinira mo ang lahat at kailangan daw niyang malaman ang totoo. Kaya sinabi ko, hindi sabay-sabay, hindi may dagdag na lason, hindi pinalaki para magmukhang paghihiganti. Ikinuwento ko ang pagkakasunod-sunod, ang biyahe, ang gasolinahan, ang $2. Ang basurahan, ang counselor, ang katahimikan sa bahay, at sinabi kong sapat na ang edad ni Tyler para malaman ang tama at sapat din ang komportable niya para pagtawanan iyon kalaunan. Pagkatapos ay nagdagdag ako ng isang huling linya. Hindi mo ako kailangang paniwalaan, pero utang mo sa sarili mo ang katotohanan bago ka bumuo ng buhay, kasama ang mga taong pinaparusahan ang sinumang nagsasabi nito. Halos 1 oras siyang hindi sumagot, at nang sumagot siya ay sinabi niya, "Pinaniniwalaan kita." Sa sumunod na linggo, nawala ang mga larawan ng kasal sa social media. Pagkatapos ay tumawag si Brooke.
Pagod ang boses niya, ngunit matatag sinabi niyang nakausap niya ang dati kong school counselor na nakaalala kung paano niya ako kinuha. Tinanong niya si Tyler sa harap ng kanyang mga magulang. At sa wakas ay umamin ito na iniwan nga ako roon, ngunit iginiit na hindi iyon kasing sama ng paglalarawan ko at ayon kay Brooke. Ang pangungusap na iyon ang tuluyang sumira sa kanilang kasal ng mas mabilis kaysa sa anupaman. Nakapirma na sila ng mga papeles, ngunit nagsimula na siyang magproseso ng annulment. Galit ang pamilya niya hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil naunawaan nilang inanyayahan silang basbasan ang isang kasinungalingan. Agad na pinutol ng mga Whittaker si Tyler, wala ng koneksyon sa negosyo. Wala ng charity boards, wala ng suporta ng pamilya, at ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Tyler na dati siyang kinokonsidera para sa isang leadership role ay tahimik na umatras matapos umurong ang partnership na konektado sa pamilya ni Brooke. Walang nagsabing natanggal siya, ngunit tumigil silang sabihing siya ang kinabukasan. Sumunod ang pinsala kay Richard. May maliit siyang insurance at consulting business na nakasalalay sa reputasyon at referrals, at dahil konektado ang mga Whittaker sa ilan sa kanyang mahahalagang kliyente, nang makarating ang kuwento sa grupong iyon ay huminto ang mga kontrata, hindi na sinasagot ang mga tawag. At ang mga lalaking dati niyang nakakakamayan sa mga golf event ay biglang nagkaroon ng scheduling conflicts. Nawala naman kay Dayan ang bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang imahe. Tumigil sa pag-imbita ang mga babae sa simbahan at charity luncheons, walang sumigaw sa kanya sa publiko, ngunit ginawa nila ang mas masakit para sa isang taong tulad niya. Naging magalang, ngunit hindi na available. Pagkatapos ay nagpadala si Richard ng liham, walang paghingi ng tawad, walang pagsisisi, puro galit na isinulat sa matitigas na pangungusap. Pinahiya mo ang pamilyang ito, wala kang ideya kung ano ang nawala sa amin. Kung ipagpapatuloy mo ito, ay may magiging kapalit. Binasa ko iyon, in-scan, at itinago sa isang folder. Kasama ng lahat ng ebidensyang dati, ay tinuruan akong huwag ng kailanganin, ngunit hindi ako lumapit sa isang mamamahayag. Hindi ko inilagay online ang buong pangalan nila dahil hindi iyon ang punto. Sa halip, ibinahagi ko ang kwento nang hindi nagpapakilala sa isang pribadong online support group para sa mga adultong nakaranas ng abandonment, neglect at estrangement sa pamilya. Binago ko ang mga detalye na maaaring makakilala sa kanila. Hindi ko isinama ang pangalan ni Brooke at isinulat ko ang tungkol sa $2 bill. Sa kasal at sa kakaibang lungkot na maramdaman na unang pinaniwalaan ng mga estranghero bago ng sariling pamilya. Pagsapit ng umaga, umabot sa daan-daang komento ang post. May nagsabing, ganito rin ang ginawa ng tatay ko. May nagsabing, disiplina pa rin ang tawag ng nanay ko. May nagsabing, sinasabi pa rin ng mga kapatid ko na dramatic ako at marami ang umaming. Akala ko ako lang ang ganito. Nakaupo ako sa apartment ko habang natutulog si Luna sa tabi ko at umiyak ako sa paraang matagal ko nang hindi nagagawa, hindi dahil sira ako, kundi dahil may nabuksan sa loob ko. Bilang social worker, ginugol ko ang karera ko sa pagsasabi sa mga kabataan na mahalaga ang nangyari sa kanila, na ang kaligtasan ay hindi pribilehiyong kailangang paghirapan. At na ang pagiging mahirap kontrolin ay hindi katumbas ng pagiging mahirap mahalin, ngunit sa loob ko ay may 14 na anyos na batang nakapulupot pa rin sa likod ng basurahan, nagtataka kung baka karapat-dapat nga siyang iwan. Pagkatapos ng kasal, matapos akong paniwalaan ni Brooke, at matapos yakapin ng support group ang kuwento ko ng daan-daang boses na nagsasabing hindi ka nag-iisa. Tumayo na rin sa wakas ang batang iyon. Iyon ang tunay na aral na dinala ko sa trabaho ko. Ang edukasyon ay hindi lang sa silid-aralan natatagpuan, minsan nagsisimula ang pinakamahalagang kaalaman kapag may nakarinig ng katotohanan tungkol sa pinsala at natutunan ang tamang pangalan para dito. Ang abandonment ay hindi disiplina, ang katahimikan ay hindi paggaling. At ang pagpapanatili ng kapayapaan ay hindi kabutihan kung nakasalalay ito sa paglamon ng isang tao sa katotohanan habang buhay. Patuloy akong nagtatrabaho kasama ang mga teenager sa Chicago. Patuloy akong nakaupo sa tapat ng mga batang tinatawag na sobrang emosyonal, sobrang galit, sobrang sensitibo sobra. At kapag tinatanong nila kung maaayos ba ng pagsasalita ang lahat, sinasabi ko ang totoo, baka hindi, pero maaayos nito ang kasinungalingan sa loob mo na nagsasabing may halaga lang ang sakit mo kapag inaprubahan ito ng mga taong may gawa nito.
Hindi ko na nakuha ang $2 na bill ko at ayoko na rin sa loob ng 18 taon, paalala iyon ng gabing itinapon ako ngayon, ay naroon na iyon sa alaala ni Tyler at marahil pati kay Brooke. Hindi bilang sandata, kundi bilang ebidensya. Nawala kay tatay ang mga kontrata, nawala kay nanay ang perpektong imahe. Nawala kay Tyler ang hinaharap na itinayo niya sa maling bersyon ng sarili niya. At ako naman ay nakakuha ng isang bagay na mas tahimik, ngunit mas matibay ang karapatang ikwento ang sarili kong kwento nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga taong nagpahirap dito. Kaya kung kailanman napilitan kang pumili sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagprotekta sa batang ikaw noon, sana malaman mo ito. Hindi ka makasarili sa pagbibigay ng pangalan sa nangyari. Hindi ka malupit sa pagtangging dalhin ang hiya na hindi naman sayo. At minsan, ang paggaling ay hindi ang pagpapatawad sa mga nanakit sayo kundi ang pagsasabi ng katotohanan. Paghayaan na marinig ito ng mga tamang tao at pag-alis bago ka pa muling maiwan. Naglalaan ang aming team ng oras at pagsisikap sa bawat kwento upang maghatid ng emosyon, aliw at makabuluhang mensahe sa mga manonood, at ang bidyong ito ay ganap na katang-isip at ginawa para sa layuning pagkukwento at edukasyon. Na sana'y magpaalala na minsan ang pinakamakapangyarihang magagawa mo ay ang pagtigil sa pagpapaliwanag ng sarili mo sa mga taong ayaw namang umunawa sa'yo.